May mga taong nawawala hindi dahil umalis sila, kundi dahil walang tumingin sa kanila ng matagal. Si Mateo Alvarado ay 9 na taong gulang at matagal nang ganito ang pakiramdam. Kung titigan mo ang plaza ng bayan sa umaga, makikita mo ang lahat ng mahalaga. Mga tindera na nag-aayos ng mesa, mga lalaki na nagkakape habang nagrereklamo sa lamig, mga babaeng nagdarasal sa gilid ng simbahan na parang araw-araw pare-pareho ang hinihiling. At sa gitna ng lahat ng iyon, nariyan si Mateo. Tahimik. Marumi ang tuhod. Manipis ang damit. At ganap na hindi napapansin. Hindi siya pulubi sa paraang inaasahan ng mga tao. Hindi siya humihingi. Hindi siya humahabol. Hindi siya humahawak sa manggas ng sinuman. Natutunan niya ng maaga na ang paghingi ay parang pagsigaw sa hangin. Masakit. Nakakapagod. At kadalasan walang sagot. Mas madali ang maging anino. Tuwing umaga, gumigising siya sa likod ng lumang estasyon ng tren, sa pagitan ng mga kahon at basurang amoy kalawang. Alam niya kung aling mga tindera ang minsan mag-iwan ng tira. Alam niya kung aling mga oras hindi siya itataboy. At higit sa lahat, alam niya kung kailan dapat mawala bago siya makita. Pero may isang bagay na hindi niya kayang iwasan. Ang estatwa. Nakatayo ito sa atrium ng simbahan, tahimik, mabigat, parang hindi kailanman gumalaw sa loob ng daan-daang taon. Ang birhen ng mga dalamhati. Bato ang mukha, pero ang tingin ay kakaiba. Hindi mahigpit. Hindi rin malambot. Parang naghihintay. Noong una, nadaanan lang siya ni Mateo. Isang mabilis na sulyap tapos diretsyo na ulit sa merkado. Pero habang lumilipas ang mga linggo, may kakaibang pakiramdam na sumisiksik sa dibdib niya tuwing malalapit siya roon. Parang may bigat na hindi masakit, pero hindi rin komportable. Parang may nakatingin. Wala yon, bulong niya sa sarili minsan habang kinukusot ang mata. Bato lang yon. Pero kahit sabihin niya yon, bumabagal pa rin ang hakbang niya. Sa umagang iyon, malamig ang hangin. Makapal ang hamog. Ang bayan ay tila natatakpan ng manipis na belo na parang may itinatago. Si Mateo ay may hawak na tinapay. Matigas. Luma. Nakabalot sa papel na may mga tinta ng dyaryo. Regalo iyon ng panaderang minsang tumingin sa kanya hindi bilang problema, kundi bilang bata. Hindi niya kinain agad. Ginawa niya ang palagi niyang ginagawa. Hinati ang tinapay. Kalahati para sa sarili. Kalahati para sa kung sakali. Hindi niya alam kung para kanino ang kung sakali. Isang gutom na aso. Isang mas batang pulubi. O baka siya mismo mamaya. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Ngunit habang papalapit siya sa simbahan, huminto siya. Nandoon ang estatwa. Mas malinaw kaysa dati. O baka mas malinaw lang ang pakiramdam niya. Tumayo siya roon, hawak ang kalahating tinapay, parang hindi alam kung bakit huminto ang mga paa niya. Hindi ka naman kumakain, mahina niyang sabi, halos pabulong. Alam ko naman. Tumahimik siya agad. Parang nahiya sa sarili. Tumingin sa paligid. Walang nakapansin. Walang tumatawa. Walang nanunukso. Ang mga tao ay abala sa sarili nilang mundo. Bumalik ang tingin niya sa mukha ng birhen. Pero baka gutom ka rin, dagdag niya, mas mahina pa. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi yon. Hindi siya relihiyoso. Wala siyang rosaryo. Wala siyang dasal na kabisado. Pero may isang bagay sa paraan ng pagkakatayo ng estatwa, sa bigat ng katahimikan sa paligid nito, na parang nagsasabing pwede. Na pwedeng mag-alok. Kahit walang kasiguruhan. Dahan-dahan, inilapag niya ang tinapay sa paanan ng estatwa. Parang isang bagay na napakahalaga, kahit alam niyang maliit lang iyon. Umurong siya ng isang hakbang. At doon nagbago ang lahat. Hindi ito agad malakas. Hindi ito parang kulog o liwanag. Isa lang itong amoy. Mainit. Matamis. Parang pulot na natutunaw sa hangin. Kumulot ang noo ni Mateo. Napasinghot siya ulit. Naamoy mo ba yon? Bulong niya sa sarili. Wala namang iba roon. Ang hamog ay tila gumalaw. Hindi umalis pero parang bumuka sandali. At sa sandaling iyon, nakita niya ang mga mata ng estatwa ng mas malinaw kaysa dati. Hindi nagbago ang anyo pero may kung anong biglang lalim. Parang may nakakita sa kanya pabalik.
Umatras siya. Hindi dahil sa takot. Dahil sa pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Parang may kamay na hindi niya nakikita na dumampi sa dibdib niya at nagsabing, "Nandito ka." Hindi, bulong niya. Impossible. May tunog. Isang mahina, halos hindi marinig na langit-ngit. Parang tuyong kahoy na nabibiyak. Tumingin siya pababa. Ang tinapay. May mga bitak na lumilitaw sa ibabaw nito. Mapuputi, manipis, gumagapang na parang ugat. Parang may init na nanggagaling mula sa loob. Biglang nagliwanag ang tinapay. Hindi maliwanag na masakit sa mata, kundi mapula, parang baga ng apoy. Hindi, paulit-ulit niyang bulong. Inilayo niya ang kamay niya kahit hindi pa niya hinahawakan. Pero ramdam niya ang init. Hindi sa balat. Sa loob. Parang may dumadaloy mula sa tinapay papunta sa kanya. Napahiyaw siya ng bigla. Isang matalim na kirot ang sumiklab sa kanang palad niya. Hindi paso. Hindi hiwa. Parang apoy na walang sugat. Parang may nag-aapoy sa ilalim ng balat. Ayuda, sigaw niya pero walang lumingon. Bumagsak siya sa tuhod. Hinawakan ang kamay sa dibdib. Umiiyak. Nanginginig. At doon niya narinig ang tinig. Hindi mula sa langit. Hindi mula sa estatwa. Mula sa pagitan ng isip at mundo. Bakit mo ako inalayan, maliit? Napapikit siya ng mariin. Hindi ko alam, hikbi niya. Hindi ko alam. Bakit ako? Sa pagitan ng sakit at takot, may isang bagay na malinaw sa kanya. Kung magsisinungaling siya, lalala ito. Kung magtitiis siya, masusunog siya. Dahil pakiramdam ko nakikita mo ako, sabi niya sa wakas. At wala nang iba. Tahimik ang mundo. At bago pa niya maunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon, tuluyan siyang nawalan ng malay. Nagising si Mateo na parang hinila pabalik sa mundo mula sa ilalim ng makapal na tubig. Mabigat ang ulo niya. Mabigat ang dibdib niya. At ang unang bagay na naramdaman niya ay ang apoy. Hindi ito bigla. Hindi ito parang kidlat. Isa itong tuloy-tuloy na init, mabagal pero mapilit, na parang may uling na inilagay sa loob ng kanyang palad at hinayaang umusok ng walang apoy. Napasinghap siya at napamulat ang mga mata. Puting kisem. May bitak sa gilid. May amoy ng alak at insenso na naghalo sa hangin. May bulong ng mga tinig na nag-uusap sa malayo, parang ayaw niyang marinig ang sinasabi nila. Gising na siya. Isang lalaking boses. Hindi galit. Hindi rin malambot. Pagod. Sinubukan ni Mateo igalaw ang kamay niya. Agad siyang napahiyaw. Huwag, sabi ng boses, mas malapit ngayon. Dahan-dahan lang. Isang malamig na tela ang idinampi sa noo niya. Napapikit siya sandali, humihina ng mabilis. Ang apoy sa kamay niya ay lalong naging malinaw, parang natuwa itong napansin. Nandito ka sa dispensaryo ng simbahan, sabi ng lalaki. Nakita ka nilang nakahandusay sa atrium. Dahan-dahang lumingon si Mateo. Nakita niya ang lalaki na nakatayo sa tabi ng kama. Morenong balat, may uban sa gilid ng buhok, makapal ang salamin. May suot na puting bata at may stethoscope na nakabitin sa leg. Sino ka? Paus niyang tanong. Air Herrera, sagot ng lalaki. Ako ang tumitingin sa mga may sakit dito sa bayan. At ikaw, huminto siya sandali, ikaw ang pinaka-nakakagulat na pasyente ko ngayong taon. Napangiti sana si Mateo, pero agad napalitan ng kirot. Hinawakan niya ang kanang kamay niya, pilit kinukubli sa dibdib. Masakit, bulong niya. Tumango si Herrera. Alam ko. Sinabi mo yan kahit wala ka sa ulirat. Lumapit ang doktor. Maingat na hinawakan ang pulso ni Mateo. Ramdam ng bata ang malamig na mga daliri. Ramdam din niya na walang nagbabago sa apoy. Huminga ka lang, sabi ng doktor. Titignan ko ang kamay mo. Huwag, otomatikong sagot ni Mateo. Mas lalong masakit. Hindi kita susugatan, sagot ni Herrera. Pangako. Dahan-dahan niyang ibinuka ang mga daliri ni Mateo. Walang sugat. Walang paltos. Walang pamumula. Ang balat ay marumi lang, manipis, parang balat ng batang sanay sa kalsada. Wala ni isang bakas ng paso. Ngunit nang hawakan ng doktor ang palad niya, napangiwi si Mateo. Diyan, hingal niya. Parang may apoy. Kumunot ang noo ni Herrera.
Inikot niya ang kamay. Tiningnan ang mga kuko. Pinisil ang laman. Sinipat sa ilaw. Hindi ito posible, bulong niya, hindi para kay Mateo kundi para sa sarili. Kung ganito kasakit, dapat may marka. Dapat may reaksyon ang katawan. Pero masakit, giit ni Mateo. Hindi ako nagsisinungaling. Tumingin si Herrera sa kanya. Matagal. Hindi mapanghusga. Hindi rin naniniwala. Hindi ko sinasabi na nagsisinungaling ka, sagot niya sa wakas. Sinasabi ko lang na hindi ko maintindihan. Tumayo ang doktor at nagsimulang magsulat sa papel. Presyon ng dugo, mataas. Pulso, mabilis. Pawis, malamig. May nangyari ba bago ka mawalan ng malay? Tanong niya. Pumikit si Mateo. Bumalik ang amoy. Ang tinapay. Ang liwanag. Ang mga mata ng estatwa. Tinapay, bulong niya. Anong tinapay? Iniwan ko, hirap na hirap siyang magsalita. Sa paanan niya. Huminto ang pagsulat ni Herrera. Kanino? Nag-atubili si Mateo. Sa buong buhay niya, tuwing nagsasabi siya ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, pinagtatawanan siya. Tinatawag siyang baliw. Sinisigawan. Tinataboy. Pero iba ang apoy. Parang may sariling tainga. Parang may sariling pasensya. Sa berhen, sagot niya. Tahimik ang silid. Si Herrera ay bumuntong hininga. Mabigat. Sanay na buntong hininga ng taong masyadong maraming beses nang nakarinig ng ganitong sagot. Sige, sabi niya. Sabihin mo sa akin mula sa simula. At sinabi ni Mateo. Hindi lahat. Hindi ang boses. Hindi ang tanong. Pero sinabi niya ang init, ang liwanag, ang pagbagsak. Habang nagsasalita siya, hindi humuhupa ang apoy. Para bang pinapatunayan nito ang bawat salita. Mateo, sabi ni Herrera nang matapos siya, ang stress ay kayang gumawa ng maraming bagay sa katawan. Ang isip. Hindi ito isip putol ng bata. Ito ay nandito. Ipinakita niya ang palad. At nandito rin. Tinapik niya ang dibdib niya. Tinitigan siya ng doktor. Hindi na may halong pagod. May halong pag-alinlangan. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Isang lalaking nakaitim ang pumasok. Mahaba ang anyo. Tahimik ang hakbang. Dok, sabi nito. Pwede ba akong pumasok? Tumango si Herrera. Padre Toms. Lumapit ang pari sa kama. Umupo sa gilid. Tinitigan si Mateo na parang matagal na niyang kilala. Nakita ka namin sa atrium, sabi niya. Madalas kang nandoon. Hindi sumagot si Mateo. Alam mo, dagdag ng pari, sinasabi ng mga nagro-rosaryo na ikaw ang batang hindi nanggugulo. Ang batang tahimik. Bahagyang umiti si Mateo. Pagod. Padre, singit ni Herrera, wala akong makita. Walang sugat. Walang paliwanag. Tumango si Toms. Pero may sakit. Sagot ng doktor. At iyon ang problema. Humawak ang pari sa kamay ni Mateo. Sa kaliwa. Hindi sa nasusunog. Mateo, sabi niya marahan. Bakit mo inalayan ng tinapay ang birhen? Napapikit ang bata. Bumalik ang tanong. Bakit ako? Dahil pakiramdam ko, sagot niya na siya lang ang tumitingin. Tahimik ang silid. At sa katahimikang iyon, ang apoy ay umakyat. Hindi sa balat. Sa loob. Napahiyaw si Mateo. Hindi lang ito sa kamay, iyak niya. May mas masakit pa. Magkatinginan ang pari at ang doktor. At nasaan? Tanong ni Toms. Hinawakan ni Mateo ang dibdib niya. Dito, sabi niya. Matagal na. At sa sandaling iyon, pareho nilang naunawaan na ang apoy ay hindi nagsimula sa tinapay. At hindi rin ito matatapos doon. Hindi agad umalis si Padre Toms. Nakatayo lang siya roon, sa tabi ng kama ni Mateo, habang si Ier Herrera ay nag-aayos ng mga gamit at pilit ibinabalik ang sarili sa papel na mas komportable para sa kanya, ang papel ng doktor na may paliwanag, may hangganan, may katwiran. Pero ang pari ay hindi gumalaw. Parang may nararamdaman siyang hindi pa niya mabigyan ng pangalan. Ang apoy sa kamay ni Mateo ay humupa ng bahagya, sapat lang para makaramdam siya ng pagod. Ang katawan niya ay tila nauubos, parang piniga mula sa loob.
Nakapikit siya pero ramdam niya ang presensya ng pari. Mateo, marahang sabi ni Toms. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi kung ano talaga ang nangyayari sa'yo. Binuksan ng bata ang mga mata niya. Namumula. Basa sa luha. Hindi ko alam kung paano sasabihin, sagot niya. Kapag sinasabi ko, hindi sila naniniwala. Hindi ako sila, sagot ng pari. Walang galit. Walang sermon. Isa lang akong tao na handang makinig. Napatingin si Herrera sa kanila, may bahagyang pag-aalinlangan, pero wala siyang sinabi. Lumabas siya ng silid, isinara ang pinto ng dahan-dahan, parang alam niyang may mga bagay na hindi niya kayang ayusin. Naiwan silang dalawa. Ang katahimikan ay hindi mabigat. Hindi rin magaan. Isa itong uri ng katahimikan na naghihintay. Kapag tinitingnan mo ang birhen, tanong ni Toms, ano ang nararamdaman mo? Nag-isip si Mateo. Hindi agad sumagot. Na nakikita niya ako, sabi niya sa wakas. Hindi bilang pulubi. Hindi bilang istorbo. Tumango ang pari. At ano ang pakiramdam na yon? Tanong niya ulit. Napakurap si Mateo. Bumaba ang tingin niya sa kumot. Masakit, sagot niya, halos hindi marinig. Dahil kapag may tumingin sa'yo ng ganun, mas ramdam mo kung gaano kakatagal na hindi pinansin. Humigpit ang dibdib ni Toms. Nakita na niya ang ganitong tingin noon. Hindi sa mga bata lang. Sa mga matatanda. Sa mga taong araw-araw nagsisimba pero gabi-gabi umiiyak ng mag-isa. Mateo, sabi niya, nararamdaman mo bang may kasalanan ka? Napatingin ang bata. Gulat. Parang tinamaan sa isang lugar na hindi niya alam na bukas. Sagot niya agad. Kahit hindi ko alam kung bakit. Kasalanan sa ano? Nabuhay ako, sagot niya, mabilis, parang matagal na niyang kinikimkim. Na kumakain ako ng tinapay habang may iba ring gutom. Na minsan gusto kong mauna. Nanlaki ang mata ni Toms. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa bigat ng katotohanang iyon. Akala ko, patuloy ni Mateo, masama akong tao dahil iniisip ko iyon. Kaya nahiya ako. Kaya itinago ko. Tahimik ang pari. Pinakikinggan hindi lang ang mga salita, kundi ang pagitan ng mga ito. At nung inalok mo ang tinapay, tanong niya, ano ang inaasahan mo? Umiling si Mateo. Wala. Gusto ko lang mawala yung pakiramdam. Tumayo si Toms. Lumapit sa bintana. Tanaw mula roon ang atrium. Ang estatwa. Tahimik. Walang ilaw. Walang galaw. Mateo, sabi niya, nakatalikod, alam mo ba kung bakit tinatawag na birhen ng mga dalamhati ang estatwang iyon? Umiling ang bata. Dahil siya ang mukha ng sakit na hindi sinisigawan, paliwanag ng pari. Hindi galit. Hindi paghihiganti. Kundi pagdadala. Humarap siya muli kay Mateo. Kung minsan, dagdag niya, kapag ang isang tao ay nag-alay ng bagay na masyadong totoo, masyadong hilaw, may mga bagay na nagigising. Nanlamig si Mateo. Parusa ba ito? Tanong niya. Dahil mali ang ginawa ko. Umiling si Toms agad. Hindi. Sigurado ka? Tinitingnan kita, sagot ng pari, at wala akong nakikitang masamang bata. Ang nakikita ko ay isang batang matagal nang nagdadala ng bigat na hindi para sa kanya. Naramdaman ni Mateo na bumigat ang lalamunan niya. Kung hindi parusa, bulong niya, ano to? Tahimik si Toms sandali. Parang nag-iingat. Hindi ko pa alam, sagot niya sa wakas. Pero alam kong hindi ito basta sakit ng katawan. Tumibok ang apoy sa kamay ni Mateo. Isang mabagal na pulso. Mateo, sabi ng pari, mas mababa ang boses, minsan ang mga bagay na hindi natin sinasabi ay naghahanap ng paraan para magsalita. Napapikit ang bata. At minsan, dagdag ni Toms, hinahanap nila ang isang tinig na hindi marunong magsinungaling. Dumilat si Mateo. Sa tingin mo, tanong niya, nanginginig, bakit ako? Hindi agad sumagot ang pari. Tumingin siya sa estatwa sa labas. Sa tinapay na hindi pa rin naroon, pero ramdam pa rin. Baka, sabi niya dahan-dahan, dahil handa kang mag-alay ng bagay na ikinahihiya mo. Tahimik ang silid. At sa katahimikang iyon, may isang bagay na malinaw na pumasok sa isip ni Mateo. Ang apoy ay hindi galit. Hindi rin babala. Isa itong tawag. Pero tawag para saan, iyon ang tanong na hindi pa sinasagot. Hindi sabay-sabay dumarating ang takot.
Dumadating ito ng paunti-unti, parang hamog na dahan-dahang bumababa hanggang sa mapansin mo na lang na hindi mo na makita ang lupa. Nagsimula ito sa bulungan. Sa labas ng dispensaryo, may mga taong huminto. Hindi dahil may nakita sila, kundi dahil may narinig sila. Isang babaeng nagrorosaryo ang unang nagtanong. Isang lalaki na may dalang kahon ng prutas ang unang sumagot. Walang sigurado. Walang malinaw. Pero may isang pangalan na paulit-ulit na lumulutang. Yung bata. Alin? Yung batang pulubi. Yung madalas sa atrium. Siya raw ang dahilan. Ang salita ay kumalat na parang apoy na hindi pa nakikita, pero ramdam na ang init. Sa atrium ng simbahan, nandoon pa rin ang tinapay. Hindi ito dapat nandoon. Ilang oras na ang lumipas. Dapat matigas na yon, dapat kinagat ng mga ibon, dapat kinuha ng aso. Pero naroon pa rin, buo, parang bagong iwan. At may kakaiba pa, may mga mumo sa paanan ng estatwa, hindi tulad ng basta nahulog. Parang may dumampi. May kumain, bulong ng isang lalaki. Imposible, sagot ng isa. Bato yon. Kung ganoon, tanong ng babae, nanginginig ang boses, bakit parang basa ang labi? Tumahimik ang bilog ng mga tao. May mga nagsimulang mag-sign of the cross. May iba namang umatras ng isang hakbang, parang natakot na mahawaan. Hindi dapat pinakialaman yan, sabi ng isang matandang lalaki. May mga bagay na hindi dapat ginagalaw ng bata. Bata lang yon, sagot ng isang babae. At gutom. Mas delikado yon, singit ng iba. Kapag ang gutom ang gumawa ng milagro. Sa loob ng dispensaryo, nararamdaman ni Mateo ang pagbabago kahit hindi niya naririnig ang lahat. Ang apoy sa dibdib niya ay hindi na lang sakit. Isa na itong kabog, parang may kumakatok mula sa loob. Padre, sabi niya kay Toms, may mali. Tumango ang pari. Ramdam din niya. Ang hangin ay iba. Mas mabigat. Mas masikip. Pumasok si E.R. Herrera na pawisan, hindi dahil sa init, kundi dahil sa tensyon. Padre, sabi niya, mababa ang boses, may mga tao sa labas. Nagtatanong. Hindi ko gusto ang tono. Ano ang sinasabi nila, tanong ni Toms. Na ang bata raw ay nagdala ng kung ano. Na may sumpa. O himala. Depende kung kanino ka makikinig. Napayuko si Mateo. Gusto nilang umalis ako, bulong niya. Alam ko. Lumapit si Toms at inilagay ang kamay sa balikat ng bata. Hindi ka lalabas, mariin niyang sabi. Hindi kita hahayaang gawing dahilan ng takot. Ngunit sa labas, ang takot ay wala nang hinihintay na pahintulot. May isang lalaki ang sumigaw. Tanggalin ang tinapay. May sumagot. Huwag. Baka lumala. May isa pang nagsabi. Sino ba ang batang yon? Bakit siya pinapayagang gumala rito? At doon nagsimulang magbago ang tingin ng mga tao. Hindi na siya si Mateo, ang batang tahimik. Hindi na siya ang batang hindi nanggugulo. Siya na ngayon ang sentro. Ang simbolo. May isang babae ang nagsabi ng malakas, simula nang mawalan siya ng malay, nagkakagulo na ang lahat. Napansin niyo ba, dagdag ng isa? Parang mas madalas ang mga away nitong mga huling linggo. Baka senyales to, may bumulong. Senyales ng ano, sigaw ng iba. Ng kaparusahan. Tumulog ang kampana ng simbahan. Walang humila sa lubid. Napatigil ang lahat. Isang beses. 2. 3. Mabagal, mabigat, parang may humihinga sa loob ng tor. May mga napaluhod. May napaiyak. May napasigaw. Hindi na to normal, bulong ni Herrera, halos sa sarili niya. Sa loob ng dispensaryo, napapikit si Mateo. Ang apoy sa kanya ay sumabay sa tunog ng kampana. Padre, sabi niya, nanginginig, hindi pa tapos. Napatingin si Tom sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Parang may hinihintay, sagot ng bata. At habang naghihintay, mas lalo silang natatakot. Tahimik ang pari. Alam niya ang takot na yon. Nakita na niya noon. Kapag ang mga tao ay nawalan ng paliwanag, naghahanap sila ng sisihin. At ang pinakamadaling sisihin ay ang naiiba. Mateo, sabi niya sa wakas, kailangan mong manatili rito. Ano man ang mangyari. Tumango ang bata, pero hindi siya sigurado kung iyon ay sapat. Sa labas, may isang bato ang tumama sa pader ng simbahan. Hindi malakas.
Hindi rin aksidente. Isang babala. At sa sandaling iyon, malinaw sa kanilang lahat ang isang bagay, ang nangyayari ay hindi titigil sa takot. May isang bagay na kailangang harapin. At kung hindi, ang apoy ay lilipat. Hindi agad sinabi ni Mateo na alam na niya ang kailangan niyang gawin. Una, hinayaan niyang ang katahimikan ang magsabi nito para sa kanya. Nakaupo siya sa gilid ng kama sa dispensaryo, nakayuko, hawak ang kanang kamay na tila ba may sariling tibok. Hindi na ito basta apoy. Isa na itong paalala. Bawat pintig ay parang bulong na paulit-ulit, matyaga, hindi nagmamadali. Hindi ka patapos. Padre, sabi niya sa wakas, mababa ang boses, kailangan kong bumalik. Naniga si Padre Toms. Bumalik saan? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Sa halip na sumagot, tumingin si Mateo sa bintana. Kita mula roon ang dulo ng atrium. Ang anino ng estatwa. Ang mga taong nagtitipon na parang mga alon na dahan-dahang nagiging bagyo. Sa kanya, sagot ng bata. Sa kung saan nagsimula. Umiling ang pari agad. Hindi pwede. Narinig mo ang mga tao sa labas. Takot na sila. Mas lalala, sagot ni Mateo. Ramdam ko. Napatingin si Tom sa kanya, masinsin, parang unang beses niyang tinitigan hindi bilang batang nangangailangan ng proteksyon, kundi bilang isang taong may pasanin. Ano ang sinasabi ng nararamdaman mo? Tanong niya. Hinawakan ni Mateo ang dibdib niya. Na mas masakit ang iwasan kaysa harapin. Tahimik ang pari. Ang mga salitang iyon ay hindi galing sa batang siyam na taong gulang. Galing iyon sa sakit na matagal nang naghintay ng tinig. Pumasok si Ir Herrera, hawak ang isang baso ng tubig. Huwag niyo akong sabihin palabasin ang bata, sabi niya agad. Hindi ko iyon papayagan. Hindi tumingin si Mateo sa doktor. Hindi mo ako mapipigilan, sabi niya, hindi palaban, kundi tiyak. Kahit itali mo ako rito, mangyayari pa rin. Napatigil si Herrera. Ano ang mangyayari? Tanong niya. Ang sakit, sagot ni Mateo. Maghahanap ng iba. Nagkatinginan ang pari at ang doktor. Walang paliwanag sa siyensya. Walang pahina sa teolohiya. Pero may lohika sa takot. Mateo, sabi ni Toms, dahan-dahan, ano ang ibig sabihin ng bumalik? Ano ang gagawin mo roon? Umiling ang bata. Hindi ko alam ng buo. Alam ko lang na may kulang. Sa alin? Tanong ni Herrera. Sa akin, sagot ni Mateo. At sa kanila. Sa labas, may sigaw. May nagtatalo. May umiiyak. Ang bayan ay parang nilalang na nasugatan at hindi alam kung saan nagmumula ang sakit. Napahawak si Mateo sa kama. Biglang sumiklab ang apoy sa kamay niya, mas matindi kaysa dati. Napangiwi siya, napaluhod halos. Mateo, sigaw ni Toms, sinalo siya. Mas malapit na, ungol ng bata. Habang mas lumalapit ang katotohanan, mas masakit. Hinawakan siya ng pari sa balikat. Kung pupunta ka roon, sabi niya, hindi ka pupunta mag-isa. Tumango si Mateo. Hindi dahil gusto niya ng kasama, kundi dahil alam niyang kailangan. Lumabas sila sa likod ng dispensaryo, sa makitid na daanang bato na bihirang daanan ng tao. Naroon ang amoy ng lumang kahoy at dampang lupa. Ang bawat hakbang ni Mateo ay may kapalit na kirot. Pero hindi siya huminto. Padre, tanong niya habang naglalakad, bakit parang ako ang pinili? Huminga ng malalim si Toms. Minsan, sagot niya, ang sakit ay hindi pumipili ng pinakamalakas. Pinipili nito ang handang makaramdam. Pagliko nila, nasilayan nila ang liwanag. Hindi maliwanag na nakakabulag. Isa itong banayad na ningning mula sa base ng estatwa, parang hininga na may kulay. Ang mga tao ay umatras, nag-iwan ng bilog ng espasyo, parang may hindi nakikitang hangganan. Siya yan, may bumulong. Huwag siyang palapitin, sigaw ng isa. May isang matandang babae ang lumapit kay Toms. Padre, sabi niya, nanginginig ang kamay, ako ang nakakita. Siya ang nag-iwan ng tinapay. Hindi siya masama. Hindi sumagot ang pari. Inakay niya si Mateo pasulong. Habang papalapit sila, lalong uminit ang kamay ng bata. Parang may hinahabol. Parang may gustong lumabas. Nakita niya ang tinapay. Buo pa rin. Masariwa kaysa dapat. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Hindi niya ibinigay ang tinapay. Ibinigay niya ang sarili niya. Ang hiya. Ang inggit.
Ang sakit na ayaw niyang aminin. Padre, bulong niya, kailangan kong tapusin. Tapusin ang alin? Tanong ni Toms. Ang sinimulan ko, sagot ni Mateo. Ang pag-aalay. At bago pa siya mapigilan, umabot ang kaliwang kamay niya patungo sa tinapay. Sa sandaling iyon, tumigil ang hangin. At ang lahat ng nakatingin ay sabay-sabay na nakaramdam, anumang mangyayari ngayon ay hindi na kayang bawiin. Walang naghanda sa sandaling iyon. Hindi ang pari na sanay sa katahimikan ng mga kumpisal. Hindi ang doktor na sanay sa hangganan ng laman at dugo. Hindi ang bayan na sanay magtago ng takot sa likod ng dasal. At lalong hindi si Mateo. Nang dumampi ang kaliwang kamay niya sa tinapay, hindi agad may nangyari. Isang tibok ng puso ang lumipas. 2. 3. Parang humihina ang mundo, nag-ipon ng lakas. Pagkatapos, dumating ang liwanag. Hindi ito bumagsak mula sa langit. Umakyat ito mula sa lupa. Mula sa base ng estatwa, may manipis na sinag na bughaw, parang ugat ng kidlat na nagising sa loob ng bato. Kumibot ang lupa sa ilalim ng paa ng mga tao. Hindi lindol. Isang paalala. Diyos ko, may bumigkas. Tumabi kayo, sigaw ng iba. Pero walang nakagalaw. Ang hangin ay tumigas. Parang may dinding na hindi nakikita ang pumalibot kay Mateo. Si Padre Toms ay sinubukang lumapit, pero itinulak siya ng isang bugso na walang direksyon, walang pinanggalingan. Mateo, sigaw niya. Narinig ng bata ang boses, pero parang galing ito sa ilalim ng tubig. Ang buong pansin niya ay nasa loob. Ang apoy sa kanang kamay niya ay sumabog sa isang alon ng init na hindi na masakit. Hindi na rin kaaya-aya. Isa na itong puwersa. Hindi ko kaya, ungol niya, bumagsak sa tuhod. Ang estatwa ay umingay. Isang mababang langit-ngit, parang bato na matagal nang pinipigilan ang sarili. May manipis na bitak ang lumitaw sa paanan nito. Isa lang. Diretso. Maliwanag. May bitak, sigaw ng isang lalaki. Tignan niyo. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Toms. Ngunit ang mga mata ng bayan ay nakapako na sa isang punto. Umakyat ang bitak. Dahan-dahan. Parang may sinusundan. Umabot sa baywang ng estatwa. Sa dibdib. Sa lig. Si Mateo ay humihingal. Ang kaliwang kamay niya ay parang nakadikit na sa tinapay. Ang kanang kamay niya ay nakataas, nanginginig, nagliliwanag ng banayad na init. Hindi ito para sa akin, iyak niya. Hindi lang para sa akin. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Isang patak. Hindi alikabok. Hindi bato. Isang malinaw na patak ng likido ang lumabas mula sa bitak sa pisngi ng estatwa. Dumaloy pababa, mabagal, malinaw, at bumagsak sa lupa na may tunog na halos hindi marinig. Ngunit ramdam ng lahat. Isang luha. Walang sigaw ang sumunod. Walang dasal. Ang buong atrium ay nabalot ng katahimikan na mas mabigat kaysa takot. Umiiyak siya, bulong ng isang babae. Hindi pwede, sagot ng isa, nanginginig. Hindi pwede. Si Mateo ay napatingala. Sa sandaling iyon, nakita niya hindi ang bato, kundi ang mukha sa likod nito. Hindi galit. Hindi awa. Isang matandang lungkot na parang pagod nang maghintay. Hindi ako ang nasusunog, bulong ng bata, parang may kausap na hindi naririnig ng iba. Hindi lang ako. Biglang tumibok ang liwanag. Isang bughaw na alon ang kumalat mula sa estatwa, parang tibok ng puso. At kasabay nito, may isang bagay na nagbago sa mga mata ni Mateo. Hindi na lang siya tumitingin palabas. Tumitingin siya paloob. Napalingon ang ulo niya. Dahan-dahan. Parang may hinihila ang tingin niya. Tumigil ito sa isang lalaki sa gilid ng atrium. Matangkad. Malapad ang balikat. Kilala ng lahat. Si Lorenzo. Ang lalaking laging una sa prosesyon. Ang lalaking hindi umiiyak. Ang lalaking palaging nagsasabing ganyan ang buhay. Nang magtagpo ang mga mata nila, namutla si Lorenzo. Huwag, bulong niya, kahit hindi pa nagsasalita si Mateo. Ang bata ay tumayo, nanginginig ang tuhod, pero matatag ang tingin. Sayo, sabi niya, hindi malakas, pero malinaw. Sayo rin yan. Nagkagulo ang mga tao. Anong sinasabi niya? Bakit siya nagtuturo? Anong ginawa ni Lorenzo? Hindi mo alam, git ni Lorenzo, umatras.
Wala kang alam. Pero ang apoy ay may sariling katotohanan. May apoy sa'yo, sabi ni Mateo, halos pabulong. Matagal na. Mas matagal kaysa sa akin. Nanlaki ang mata ni Lorenzo. Nanginig ang kamay niya. Huwag, ulit niya. Huwag dito. Ngunit huli na. Bumagsak siya sa tuhod. Hindi dahil sa hiya. Dahil sa bigat na biglang nawalan ng hawak. Anak ko, hikbi niya. 3 taon na. Tumahimik ang bayan. Hindi ko iniyakan, patuloy niya. Hindi ko sinabi kahit kanino. Ako ang matibay. Ako ang dapat kayanin. Umiyak siya. Malakas. Walang pigil. At sa sandaling iyon, ang liwanag ay humupa. Ang bitak sa estatwa ay naglaho. Ang luha ay nanatili sa lupa, kumikislap sandali bago mawala. Ang apoy sa kamay ni Mateo ay nawala rin. Hindi dahil tapos na ang lahat. Kundi dahil may nakinig na. Si Padre Toms ay lumuhod sa tabi ni Lorenzo. Si A.R. Herrera ay nakatayo walang masabi. Ang bayan ay hindi na sumisigaw. At si Mateo, pagod, nanginginig ay napaupo sa lupa. Naintindihan na nila. Ang sakit na hindi pinapansin ay laging magsasalita. At kapag nagsalita na, hahanap ito ng boses. Walang pumalakpak. Walang nagsabi ng ni amen. Ang pag-iyak ni Lorenzo ay hindi ganoon. Hindi ito eksena. Isa itong pagbagsak. Nakatuon ang lahat sa kanya pero walang may lakas ng loob na magsalita. Ang lalaking dati ay tuwid kung maglakad, matigas ang tinig, sigurado sa bawat kilos, ngayon ay nakaluhod sa lupa na parang batang nawalan ng direksyon. Ang mga balikat niya ay umuuga sa bawat hikbi. Ang mga kamay niyang sanay humawak ng responsibilidad ay nakatakip sa mukha, nanginginig. Ako ang dapat matibay, paulit-ulit niyang bulong, halos hindi marinig. Ako ang ama. Ako ang lalaki. Lumapit si Padre Toms, dahan-dahan, parang takot na baka masira ang sandaling iyon kapag minadali. Lumuhod siya sa tabi ni Lorenzo, hindi bilang pari, kundi bilang tao. Hindi ka nag-iisa, sabi niya, mahina. Hindi mo kailangang dalhin yan mag-isa. Umiling si Lorenzo, umiiyak pa rin. 3 taon, sabi niya, basag ang boses. 3 taon akong gumigising na parang may bato sa dibdib. Lahat nagsasabing magdasal lang. Magpakatatag. Lumipas na raw. Pero hindi lumipas. Tahimik ang bayan. May mga babaeng yumuko ang ulo. May mga lalaking umiwas ng tingin. May mga mata na biglang nagbukas sa isang alaala na ayaw sanang balikan. Si Mateo ay nakatayo ilang hakbang ang layo, hawak ang sarili niyang mga kamay. Ang kanang palad niya, na dati nag-apoy, ngayon ay mainit lang. Parang baga na unti-unting nauupos. Sa bawat salita ni Lorenzo, parang may bigat na umaalis sa loob niya. Padre, sabi ni Lorenzo, nanginginig, galit ako. Galit ako sa Diyos. Galit ako sa sarili ko. At mas kinatakutan ko yon kaysa sa sakit. Hinawakan ni Toms ang balikat niya. Hindi sermon. Hindi paliwanag. Presensya lang. Sa gilid ng atrium, si A.R. Herrera ay nanonood, nakatayo, hindi gumagalaw. Sa buong karera niya, sanay siyang makita ang sakit na may dahilan. Sugat. Lagnat. Impeksyon. Pero ito ay walang lugar sa mga libro niya. At gayon paman, mas totoo ito kaysa sa karamihan ng mga kaso na nakita niya. Ganito pala, bulong niya sa sarili. Ganito pala ang itsura kapag ang sakit ay nagsasalita. May isang babae ang lumapit, dahan-dahan. Isa sa mga nagrorosaryo. Umupo siya sa tabi ni Lorenzo at inilagay ang kamay sa likod nito. Walang salita. Isa pa ang sumunod. Isa pa. Hanggang sa ang lalaking dati kinatatakutan at iginagalang ay napalibutan ng mga taong hindi alam kung ano ang gagawin, pero alam na kailangan nilang manatili. At doon nagsimulang magbago ang hangin. Hindi ito himala na may ilaw. Walang kampana. Walang bitak sa bato. Pero may nangyari. May isang binata ang nagsalita. Akala ko ako lang ang ganito, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi ako namatayan, pero gabi-gabi parang may kulang. Hindi ko masabi kahit kanino. Isang matandang babae ang umiyak. Araw-araw kong sinasabi na ayos lang ako, sabi niya. Pero hindi. Ang mga salita ay nagsimulang dumaloy. Hindi sabay-sabay. Hindi magulo.
Isa-isa. Parang tubig na sa wakas ay nakahanap ng bitak. Si Mateo ay nakikinig. Hindi siya nagsasalita. Hindi na niya kailangan. Ang apoy sa loob niya ay lalong humuhupa sa bawat salitang totoo na binibigkas ng iba. Mateo, tawag ni Padre Toms, lumingon sa kanya. Lumapit ka. Naglakad ang bata, mabagal. Ang bawat hakbang ay parang paalam sa isang bigat na matagal niyang dala. Huminto siya sa harap ni Lorenzo. Hindi ko po kayo itinuro para saktan, sabi niya, mahina. Nakita ko lang po. Tumingin si Lorenzo sa kanya, pula ang mga mata, pero malinaw. Wala nang galit. Wala nang takot. Salamat, sabi niya, at doon tuluyang bumigay ang boses niya. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko pa rin nasabi. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na dumaan kay Mateo. Hindi apoy. Hindi sakit. Isa itong pakiramdam ng paghinga ng buo. Hindi na siya ang sisidlan ng lahat. Ang bayan ay unti-unting lumapit. Wala nang sigawan. Wala nang paratang. Ang mga mata ay hindi na naghahanap ng salarin, kundi ng sarili. May isang batang babae ang humawak sa kamay ni Mateo. Hindi ka masama, sabi niya. Hindi ka sumpa. Hindi sumagot si Mateo. Pero ngumiti siya ng kaunti. Isang ngiting hindi niya alam na kaya niya. Si E.R. Herrera ay lumapit kay Padre Toms. Padre, sabi niya, mababa ang boses, kung ito ang himala mas nakakatakot ito kaysa sa mga kwento. Tumango ang pari. Dahil hinihingi nitong tumingin tayo sa loob. Tahimik silang nagmasid habang ang bayan ay dahan-dahang nagiging ibang anyo. Hindi perpekto. Hindi banal. Pero totoo. Si Mateo ay umupo sa gilid ng hagdan ng simbahan. Tumingin siya sa mga kamay niya. Wala na ang apoy. Pero may bakas. Hindi sa balat. Sa alaala. Kung ganito pala, bulong niya sa sarili, ano ang mangyayari pagkatapos? At sa tanong na yon, nagsara ang araw. Ngunit hindi pa ang kwento. Hindi kinabukasan agad nagbago ang lahat. Hindi rin sa mismong sandaling iyon. Ang mga totoong pagbabago ay bihirang maingay. Dumarating sila ng tahimik, parang liwanag na unti-unting pumapasok sa isang silid na matagal nang nakasara. Kinagabihan, matapos magsiwian ang mga tao, matapos mapatay ang mga kandila, matapos manahimik ang atrium, nanatili si Mateo sa isang maliit na silid sa likod ng simbahan. May kama roon. Tunay na kama. May kumot na hindi niya kailangang ipaglaban. May bintana na hindi direktang nakaharap sa estasyon ng tren. Hindi siya agad nakatulog. Nakahiga siya, nakatingin sa kisame, pinapakinggan ang mga tunog ng gabi. Mga yapak sa malayo. Isang asong tumatahol. Ang kampana ng simbahan na tahimik na ngayon parang napagod din. Tinignan niya ang mga kamay niya. Wala na ang apoy. Wala na ang kirot. Pero may naiwan. Isang pakiramdam na parang may pintong nabuksan sa loob niya at hindi na muling isinara. Mateo, marahang tawag ni Padre Toms mula sa pintuan. Pwede ba akong pumasok? Tumango ang bata. Umupo ang pari sa silya sa tabi ng kama. Hindi nagsalita agad. Hindi kailangang punuin ang katahimikan. Hindi ka na ba nasasaktan? Tanong niya sa wakas. Umiling si Mateo. Hindi na po pero parang may etyo pa. Ngumiti si Toms. Normal yon. Kapag matagal mong dinala ang isang bagay, kahit ibinaba mo na, ramdam mo pa rin ang bigat. Tahimik silang dalawa. Padre, sabi ni Mateo pagkatapos ng ilang sandali, galit po ba ang Diyos? Napabuntong hininga ang pari, hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa bigat nito. Sa tingin ko, sagot niya, ang Diyos ay mas malungkot kaysa galit kapag may mga taong nagdurusa ng tahimik. Tumango si Mateo. Hindi niya lubos na naiintindihan pero may tama ang pakiramdam. Kinabukasan, may isang babae ang nagdala ng almusal. Hindi tira. Hindi sobra. Sadyang para sa kanya. May isang lalaki ang nag-iwan ng sapatos sa labas ng pinto. May batang lalaki ang kumaway sa kanya sa plaza, parang normal lang siyang bata. Hindi siya sinamba. Hindi rin siya iniwasan. At iyon ang pinakamahalaga. Si Lorenzo ay dumalaw kinahapunan. Tahimik. Hindi na tuwid ang likod tulad ng dati. Mas mabagal ang kilos. Pero mas magaan. Salamat, sabi niya kay Mateo, diretsyo. Walang drama. Walang paliwanag.
Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit pero nagsimula na. Tumango si Mateo. Hindi rin niya alam kung ano ang tamang isagot. Pero alam niyang sapat na yon. Lumipas ang mga araw. Ang estatwa ay nanatiling bato. Walang luha. Walang liwanag. Walang bitak. Parang walang nangyari. Pero ang mga tao, hindi na pareho. May mga usapan na mas mahina. Mas totoo. May mga paghingi ng tawad. May mga pag-amin na hindi na ipinagpapaliban. At si Mateo ay hindi na invisible. Hindi siya naging santo. Hindi rin siya ginawang simbolo. Isa lang siyang bata na tinignan sa wakas. Isang gabi, bago matulog, tumingin siya sa bintana. Kita niya ang estatwa sa malayo. Hindi na ito nakakatakot. Hindi na rin misteryoso. Isa na lang itong paalala. Na ang sakit na itinatago ay palaging maghahanap ng boses. At ang boses na handang magsabi ng totoo ay bihirang hindi marinig. Huminga siya ng malalim. At kung nakinig ka hanggang dito, kung naramdaman mo ang bigat ng katahimikan sa mga salitang hindi sinasabi, magtanong ka sa sarili mo, ano ang apoy na matagal mo nang kinikimkim? Huwag mo itong dalhin mag-isa. Ibahagi mo. Pangalanan mo. Hayaan mong makahanap ito ng labas. At kung gusto mong marinig pa ang mga kwentong tulad nito, mga kwentong hindi tungkol sa himala, kundi sa mga taong sa wakas ay nakinig, manatili ka. May iba pang apoy. May iba pang tinig. At may iba pang katotohanang naghihintay na masabi. Lumapit si Padre Toms, dahan-dahan, parang takot na baka masira ang sandaling iyon kapag minadali. Lumuhod siya sa tabi ni Lorenzo, hindi bilang pari, kundi bilang tao. Hindi ka nag-iisa, sabi niya, mahina. Hindi mo kailangang dalhin yan mag-isa. Umiling si Lorenzo, umiiyak pa rin. 3 taon, sabi niya, basag ang boses. 3 taon akong gumigising na parang may bato sa dibdib. Lahat nagsasabing magdasal lang. Magpakatatag. Lumipas na raw. Pero hindi lumipas. Tahimik ang bayan. May mga babaeng yumuko ang ulo. May mga lalaking umiwas ng tingin. May mga mata na biglang nagbukas sa isang alaala na ayaw sanang balikan. Si Mateo ay nakatayo ilang hakbang ang layo, hawak ang sarili niyang mga kamay. Ang kanang palad niya, na dati nag-apoy, ngayon ay mainit lang. Parang baga na unti-unting nauupos. Sa bawat salita ni Lorenzo, parang may bigat na umaalis sa loob niya. Padre, sabi ni Lorenzo, nanginginig, galit ako. Galit ako sa Diyos. Galit ako sa sarili ko. At mas kinatakutan ko yon kaysa sa sakit. Hinawakan ni Toms ang balikat niya. Hindi sermon. Hindi paliwanag. Presensya lang. Sa gilid ng atrium, si Air Herrera ay nanonood, nakatayo, hindi gumagalaw. Sa buong karera niya, sanay siyang makita ang sakit na may dahilan. Sugat. Lagnat. Impeksyon. Pero ito ay walang lugar sa mga libro niya. At gayon paman, mas totoo ito kaysa sa karamihan ng mga kaso na nakita niya. Ganito pala, bulong niya sa sarili. Ganito pala ang itsura kapag ang sakit ay nagsasalita. May isang babae ang lumapit, dahan-dahan. Isa sa mga nagrorosaryo. Umupo siya sa tabi ni Lorenzo at inilagay ang kamay sa likod nito. Walang salita. Isa pa ang sumunod. Isa pa. Hanggang sa ang lalaking dati kinatatakutan at iginagalang ay napalibutan ng mga taong hindi alam kung ano ang gagawin, pero alam na kailangan nilang manatili. At doon nagsimulang magbago ang hangin. Hindi ito himala na may ilaw. Walang kampana. Walang bitak sa bato. Pero may nangyari. May isang binata ang nagsalita. Akala ko ako lang ang ganito, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi ako namatayan, pero gabi-gabi parang may kulang. Hindi ko masabi kahit kanino. Isang matandang babae ang umiyak. Araw-araw kong sinasabi na ayos lang ako, sabi niya. Pero hindi. Ang mga salita ay nagsimulang dumaloy. Hindi sabay-sabay. Hindi magulo. Isa-isa. Parang tubig na sa wakas ay nakahanap ng bitak. Si Mateo ay nakikinig. Hindi siya nagsasalita. Hindi na niya kailangan. Ang apoy sa loob niya ay lalong humuhupa sa bawat salitang totoo na binibigkas ng iba. Mateo, tawag ni Padre Toms, lumingon sa kanya. Lumapit ka. Naglakad ang bata, mabagal.
Ang bawat hakbang ay parang paalam sa isang bigat na matagal niyang dala. Huminto siya sa harap ni Lorenzo. Hindi ko po kayo itinuro para saktan, sabi niya, mahina. Nakita ko lang po. Tumingin si Lorenzo sa kanya, pula ang mga mata, pero malinaw. Wala nang galit. Wala nang takot. Salamat, sabi niya, at doon tuluyang bumigay ang boses niya. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko pa rin nasabi. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na dumaan kay Mateo. Hindi apoy. Hindi sakit. Isa itong pakiramdam ng paghinga ng buo. Hindi na siya ang sisidlan ng lahat. Ang bayan ay unti-unting lumapit. Wala nang sigawan. Wala nang paratang. Ang mga mata ay hindi na naghahanap ng salarin, kundi ng sarili. May isang batang babae ang humawak sa kamay ni Mateo. Hindi ka masama, sabi niya. Hindi ka sumpa. Hindi sumagot si Mateo. Pero ngumiti siya ng kaunti. Isang ngiting hindi niya alam na kaya niya. Si E.R. Herrera ay lumapit kay Padre Toms. Padre, sabi niya, mababa ang boses, kung ito ang himala mas nakakatakot ito kaysa sa mga kwento. Tumango ang pari. Dahil hinihingi nitong tumingin tayo sa loob. Tahimik silang nagmasid habang ang bayan ay dahan-dahang nagiging ibang anyo. Hindi perpekto. Hindi banal. Pero totoo. Si Mateo ay umupo sa gilid ng hagdan ng simbahan. Tumingin siya sa mga kamay niya. Wala na ang apoy. Pero may bakas. Hindi sa balat. Sa alaala. Kung ganito pala, bulong niya sa sarili, ano ang mangyayari pagkatapos? At sa tanong na yon, nagsara ang araw. Ngunit hindi pa ang kwento. Hindi kinabukasan agad nagbago ang lahat. Hindi rin sa mismong sandaling iyon. Ang mga totoong pagbabago ay bihirang maingay. Dumarating sila ng tahimik, parang liwanag na unti-unting pumapasok sa isang silid na matagal nang nakasara. Kinagabihan, matapos magsiwian ang mga tao, matapos mapatay ang mga kandila, matapos manahimik ang atrium, nanatili si Mateo sa isang maliit na silid sa likod ng simbahan. May kama roon. Tunay na kama. May kumot na hindi niya kailangang ipaglaban. May bintana na hindi direktang nakaharap sa estasyon ng tren. Hindi siya agad nakatulog. Nakahiga siya, nakatingin sa kisame, pinapakinggan ang mga tunog ng gabi. Mga yapak sa malayo. Isang asong tumatahol. Ang kampana ng simbahan na tahimik na ngayon parang napagod din. Tinignan niya ang mga kamay niya. Wala na ang apoy. Wala na ang kirot. Pero may naiwan. Isang pakiramdam na parang may pintong nabuksan sa loob niya at hindi na muling isinara. Mateo, marahang tawag ni Padre Toms mula sa pintuan. Pwede ba akong pumasok? Tumango ang bata. Umupo ang pari sa silya sa tabi ng kama. Hindi nagsalita agad. Hindi kailangang punuin ang katahimikan. Hindi ka na ba nasasaktan? Tanong niya sa wakas. Umiling si Mateo. Hindi na po pero parang may etyo pa. Ngumiti si Toms. Normal yon. Kapag matagal mong dinala ang isang bagay, kahit ibinaba mo na, ramdam mo pa rin ang bigat. Tahimik silang dalawa. Padre, sabi ni Mateo pagkatapos ng ilang sandali, galit po ba ang Diyos? Napabuntong hininga ang pari, hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa bigat nito. Sa tingin ko, sagot niya, ang Diyos ay mas malungkot kaysa galit kapag may mga taong nagdurusa ng tahimik. Tumango si Mateo. Hindi niya lubos na naiintindihan, pero may tama ang pakiramdam. Kinabukasan, may isang babae ang nagdala ng almusal. Hindi tira. Hindi sobra. Sadyang para sa kanya. May isang lalaki ang nag-iwan ng sapatos sa labas ng pinto. May batang lalaki ang kumaway sa kanya sa plaza, parang normal lang siyang bata. Hindi siya sinamba. Hindi rin siya iniwasan. At iyon ang pinakamahalaga. Si Lorenzo ay dumalaw kinahapunan. Tahimik. Hindi na tuwid ang likod tulad ng dati. Mas mabagal ang kilos. Pero mas magaan. Salamat, sabi niya kay Mateo, diretsyo. Walang drama. Walang paliwanag. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit pero nagsimula na. Tumango si Mateo. Hindi rin niya alam kung ano ang tamang isagot. Pero alam niyang sapat na yon. Lumipas ang mga araw. Ang estatwa ay nanatiling bato. Walang luha. Walang liwanag. Walang bitak. Parang walang nangyari.
Pero ang mga tao, hindi na pareho. May mga usapan na mas mahina. Mas totoo. May mga paghingi ng tawad. May mga pag-amin na hindi na ipinagpapaliban. At si Mateo ay hindi na invisible. Hindi siya naging santo. Hindi rin siya ginawang simbolo. Isa lang siyang bata na tinignan sa wakas. Isang gabi, bago matulog, tumingin siya sa bintana. Kita niya ang estatwa sa malayo. Hindi na ito nakakatakot. Hindi na rin misteryoso. Isa na lang itong paalala. Na ang sakit na itinatago ay palaging maghahanap ng boses. At ang boses na handang magsabi ng totoo ay bihirang hindi marinig. Huminga siya ng malalim. At kung nakinig ka hanggang dito, kung naramdaman mo ang bigat ng katahimikan sa mga salitang hindi sinasabi, magtanong ka sa sarili mo, ano ang apoy na matagal mo nang kinikimkim? Huwag mo itong dalhin mag-isa. Ibahagi mo. Pangalanan mo. Hayaan mong makahanap ito ng labas. At kung gusto mong marinig pa ang mga kwentong tulad nito, mga kwentong hindi tungkol sa himala, kundi sa mga taong sa wakas ay nakinig, manatili ka. May iba pang apoy. May iba pang tinig. At may iba pang katotohanang naghihintay na masabi. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.